Hindi lang basta talo ang iniwan ng game na yon laban sa Oklahoma City Thunder, parang may mas malalim na mensahe na lumabas para sa Los Angeles Lakers. At ang pinakamabigat, naapektuhan pa si Luka Doncic. Isang hamstring injury ang tumama sa kanya at ngayon out siya indefinitely. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang rotation ang problema, kailangan talagang balikan kung anong klaseng lineup ang babagay sa kanya once makabalik siya. Kung titingnan mo ang naging success ni Luka noon sa Dallas, malinaw ang formula, mga wing na kayang dumepensa, tumakbo sa transition, at hindi kailangan ng bola para maging effective. Doon pumasok dati ang mga tulad ni na PJ Washington at Derrick Jones Jr. na naging malaking bahagi kung bakit umabot sila sa finals. Hindi sila ball dominant pero ramdam ang impact, exactly the type na nagpapagaan sa laro ni Luka. Kaya hindi nakakapagtaka na ngayon lumalabas ang mga pangalan gaya ni na Peyton Watson, Tobias Harris at Tari Eason bilang posibleng target ng Lakers sa free agency. Si Watson, isang batang wing na may haba at athleticism, kayang bantayan ang best perimeter player ng kalaban habang nagbibigay ng energy plays, mga tipong hustle, blocks at fast break finishes na swak sa pacing ni Luka. Si Tobias Harris naman, hindi lang simpleng scorer, isa siyang versatile forward na kayang gumawa ng offense kahit hindi siya ang primary option. May solid mid-range game, kaya niyang umatake sa closeouts at marunong maglaro sa loob gamit ang kanyang size. Importante rin ang kanyang spacing, kaya niyang tumira sa tres kapag iniwan na magbubukas ng lane para kay Luka. Bukod doon, may kakayahan siyang mag-switch sa depensa laban sa multiple positions at hindi siya liability sa defensive end. Sa lineup na may dominant ball handler tulad ni Luka at secondary creator gaya ni Austin Reeves, si Harris ang tipo ng player na kayang mag-adjust, pwedeng scorer sa isang possession, spot-up shooter sa susunod, o kahit pang stabilizer kapag kailangan ng steady offense. Samantala si Eason, isa sa pinaka-underrated sa tatlo, grabe ang motor, depensa at rebounding para sa isang wing. Hindi siya kailangan tumira ng marami para maramdaman ang impact, at sa lineup na may playmakers gaya ni Luka at Austin Reeves, perfect siyang glue guy. Dahil sa OKC game na yon, mas luminaw ang isang bagay, hindi lang talent ang kulang. Minsan, fit at balance ang tunay na problema. At kapag ganun naka-obvious ang mismatch, halos alam mo na rin kung anong klaseng galaw ang kailangan gawin ng Lakers. Kayo mga idol, anong masasabi nyo dito? Samantala, masamang balita na naman ang tumama sa Los Angeles Lakers. At this time, hindi lang simpleng injury update, kundi isang malaking dagok habang papalapit ang playoffs. Opisyal nang out si Austin Reeves sa natitirang laro ng regular season matapos ma-diagnose ng grade 2 left oblique muscle injury. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng sakit o pagod. Ito ay isang moderate tear sa core muscles na critical sa galaw, shooting, at balance ng isang player. Ang mas nakakabigat dito, mga idol, hindi agad ito nakita. Sa unang MRI na ginawa sa Dallas, maling parte ng katawan ang nascan, kaya inakala ng team na minor lang o halos walang injury si Reeves. Pero nang ulitin ang pagsusuri, doon na lumabas ang totoo. May seryosong injury pala na kailangan ng sapat na pahinga at recovery. At ayon kay JJ Redick, malinaw na hindi sa Lakers nagmula ang pagkakamali. Sinunod nila ang tamang proseso pero nagkaroon ng lapses sa imaging side ng Dallas. Isang pagkakamali na posibleng nakaapekto sa timing ng diagnosis at treatment. Ngayon, mas lalong lumalim ang problema ng Lakers dahil hindi lang si Reeves ang wala. Out din si Luka Doncic dahil sa hamstring injury at hanggang ngayon wala pa ring malinaw na timetable ang pagbabalik niya. Ibig sabihin, dalawang pangunahing sandigan ng team ang sabay na nawala. Parehong hindi pa sigurado kung kailan muling makakatapak sa court. Habang papalapit ang playoffs, lalong tumitindi ang pressure sa Lakers. Kulang sa playmaking, kulang sa scoring at higit sa lahat, kulang sa stability sa loob ng court. Ang tanong ngayon, kakayanin ba nilang manatiling competitive kahit wala ang dalawang pangunahing armas nila? Samantala, magiging susi ngayon ang adjustments ng coaching staff at ang pag-step up ng natitirang roster para punan ang malaking butas na iniwan ni Reeves at Luka. Sa gitna ng krisis na ito, isang pangalan ang muling inaasahang aangat at magdadala ng koponan, si LeBron James. Sa kabila ng kanyang edad, malinaw na kailangan ngayon ng Lakers ang kanyang liderato, karanasan at kakayahang kontrolin ang laro sa magkabilang dulo ng court. Hindi na bago kay LeBron ang ganitong sitwasyon. Ilang beses na niyang napatunayan na kaya niyang buhatin ang isang koponan sa gitna ng matinding pagsubok. Pero sa pagkakataong ito, mas mabigat ang responsibilidad, lalo na't sunod-sunod ang injuries at kulang ang firepower ng lineup. Kaya't ang tanong ngayon, hanggang saan pa kayang dalhin ni LeBron ang Lakers? May sapat pa ba siyang lakas para buhayin ang kanilang kampanya at panatilihin silang kompetitibo sa gitna ng matinding laban sa West? Kayo mga idol, anong masasabi niyo sa sitwasyon ng Lakers ngayon? Kaya pa ba nilang lumaban kahit sunod-sunod ang injury? Nobody picked him up. It's what they came to see. Oh yeah, fans are going crazy. But it's believe like 60% Laker fans in this building. He's got 6. It jumps out and Luka pushes ahead. LeBron cherry picking a bit and hammers home two.